And magandang hapon po. Muli po tayo po ay magkakaroon po ulit ng Bible study sa oras na ito at mag-aaral po tayo ng salita po ng Diyos. So praise God po dahil patuloy po tayong tinuturuan ng Diyos na araw-araw po na dapat po natin gawin bilang tayo po ay mga lingkod at mga anak po ng Diyos. So praise God po kasi patuloy po tayong pinalalakas ng Diyos at tinuturuan po tayo ng Panginoon kung ano yung mga bagay na dapat po natin gawin. And kamusta na po kayo? Iniwala po ako lahat po tayo ay marami na pong natutunan, marami na po tayong nakuha sa mga tinuro po ng ating mga pastor na nagturo po during po ng mga Bible study po natin nung nakaraan. At ito po ay tutuloy po natin dito po sa pinag-aaralan po natin na araw-araw na dapat po natin gawin bilang tayo po ay mga lingkod po ng Diyos. Iniwala po ko lahat po kayo ay lingkod po ng Panginoon. Amen po. Lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat po tayo ay mga hinirang ng Panginoon. At ngayon po, tayo po ay laging pinapalalahanan po ng Diyos sa mga bagay na dapat po natin gawin para po manatili po sa atin yung pagiging lingkod po ng Diyos. Amen po. Diba lagi sinasabi natin na hindi tayo kayang pabayaan ng Panginoon. Pero sa atin po dapat hindi rin po tayo magpabaya. Amen po. Pakisabi sa katabi mo kung may katabi ka man. Pakisabi, sabi ng Diyos, huwag ka daw magpabaya. Anong klaseng pagpapabaya? Kasi alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo ay may binigay po ang Diyos po sa atin. After natin makakilala sa Panginoon, may binigay po ang Diyos po sa atin na mga bagay na dapat pa natin gawin after natin makakilala sa Panginoon, di ba? Iduro po ng ating mga pastor yung pagbabasa po ng Biblia, yung panalangin po natin, at marami pa po na sinasabi po ang Diyos po sa atin. At ito po, sa number 5 po na nasa akin po na topic ngayon ay ang pagiging mapagbantay. Yan, pakisabi po sa katabi mo kung may katabi ka, pagiging mapagbantay daw. Amen po. Lahat po tayo dapat po ay maging mapagbantay. Saan po? Sa spiritual na buhay natin. Hindi lang po sa spiritual, kundi sa pagiging lingkod natin po. Amen po. Kasi sabi po ng Biblia dito po sa Proverbs chapter 8, verse 34 na binigay po sa akin na topic. Sabi niya po dito, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Laging nag-ahabang at sa akin laging nakatitig. Ulitin ko po, ang ganda po ng sinabi niya rito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Mga kapatid, sabi niya po dito, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Mga kapatid, lahat po tayo ay dapat araw-araw na ginagawa natin ay makinig tayo sa sinasabi po sa atin ng Diyos. Amen po. Kaya nga po alam niyo po, tinuturo po sa atin na dapat maging malapit yung puso natin sa Panginoon. Bakit po? Sa mga bagay na sasabihin sa atin ng Diyos, yun yung magiging guidance mo patungo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kung bakit tayo naglilingkod ngayon kasi may sinabi ang Diyos sa atin. Kung bakit tayo nagpapatuloy ngayon kasi may sinabi ang Diyos sa atin. Kung bakit tayo ginagawa natin yung tungkulin natin sa Panginoon kasi may sinabi ang Diyos sa atin. Matuto lang tayo mga kapatid makinig sa instruction na sinasabi po sa atin ng Diyos. Amen po. Kasi alam niyo po, may ilang mga Kristiyano po na sinabi ng Diyos na gawin ito pero hindi nila ginawa. Hindi sila naging wise, hindi sila naging mapagbantay sa kanilang mga sarili. Kaya ang nangyari po sa mga taong to ay bumagsak. Kung kayo po ay nagbabasa ng mga Biblia, hindi po pala ng mga Biblia, ng Biblia, alam ko po lahat po tayo, marami na po tayong nakita sa Bible na character na bumagsak dahil sa hindi nakinig sa sinabi po ng Diyos. Amen po. Kahit po tayo, may mga alam tayong mga Kristiyano na hindi sila nakinig kung bakit sila ay nawala po sa paglilingkod. Amen po. Kaya nga po, dapat sa atin, binabantayan o chinecheck lagi natin yung sarili natin kung okay pa ba tayo sa harapan po ng Diyos. Mga kapatid, okay na maglingkod tayo lahat sa Panginoon. Pero, alam mo dapat yung gagawin mo na makapagbigay ito ng kaluguran habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Diba lagi sinasabi ni Pastor Boy, maraming taong gustong maglingkod sa Panginoon, pero hindi lahat ng tao ay nandyan sa katayuan mo. Hindi lahat ng tao ay pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Naalala niyo po ba yung isang tao na pinagaling ng Diyos, na naposes? Sabi niya, Panginoon, sasama po ako sa inyo na maglingkod. Anong sabi po ni Jesus? Hindi.
Pumunta ka sa bayan ninyo at sabihin mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi siya isinama ni Jesus para humayo, hindi siya sinama ni Jesus para gumawa ng himala. Siya sa ginamit lang ng Diyos para i-testimony yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Naku niyo po ba ako? Mga kapatid, isa tayo sa pinili ng Diyos na makapagbigay lugod tayo habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo po mga padulitin ko po, maraming tao po ang gustong sumunod sa Panginoon, maraming tao ang gustong magpagamit sa Panginoon, pero hindi lahat nalulugod sa ginagawa nilang paglilingkod sa Panginoon. Amen po, dapat po yung ginagawa natin sa Panginoon, alam natin na may kaluguran yung ginagawa natin sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang sabi po ng Bible, kailangan maging mapagbantay po tayo. Sinecheck natin dapat lagi yung sarili po natin kung okay pa ba ako sa harapan ng Panginoon. Nagagawa ko pa ba yung ministry na pinagagawa sa akin ng Diyos? Nakapagbigay pa ba ako ng kaluguran sa paglilingkod ko sa Panginoon? Amen po, dapat lagi tayo nagtatanong sa Diyos. Sinusuri natin yung bawat sarili po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Bakit po? Ulitin ko po, lagi sinasabi po sa atin, maraming tao ang nagsasabi, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Maraming tao naglilingkod sa Panginoon, pero malayo sa puso ng Diyos. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, katulad niyan, pinag-aralan po natin noong mga nakaraang linggo, yung panalangin. Ang tanong po sa atin dito, nakapag-pray pa ba tayo ng maayos? Amen po. Nakapag-pray pa ba tayo ng maayos? Nakakausap pa ba natin ang Diyos ng masinsinan? Nakaka-fellowship pa ba natin ang Diyos? Amen po. Nakuha niyo po ako. Sabi dito, nakapag-aral pa ba ako ng salita ng Diyos? Nakapagbasa pa ba ako ng Bible? Diba, alam niyo po mga kapatid, bantayan natin sarili po natin kung tayo po ba ay konektado pa po ba tayo, na nakapag-pray pa ba tayo sa isang araw, hindi lumilipas na kahit isang oras, nakapag-pray tayo. Kamusta po yung fellowship mo sa Panginoon? Kamusta po yung relasyon mo sa Diyos? Okay ka pa ba o hindi na? Mga kapatid, kung hindi ka okay ngayon, bumalik ka. Bumalik ka sa dating ginagawa mo. Kasi ayaw ng Diyos na nanlalamig ka. Ayaw ng Diyos na hindi kanya na nakaka-fellowship. Dahil sa sobrang abala mo sa pag-aaral, sobrang abala mo sa trabaho, nawawalan ka na ng time para makapag-pray. Nawawalan ka na ng time para maka-fellowship ang Diyos. Alam niyo po, sinasabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahinayin. Kung mga kapatid, it's time na kapag napapagod ka, lumapit ka sa Diyos. Huwag kang mas lalong lumayo sa Panginoon. Kaya tayo minsan may mga Krisyano na may mga problema na nga pagsubok sa buhay, hindi pa nagagawang tumawag sa Panginoon. Kaya tuluyan silang nalulugmok sa mga pinagdadaanan nila. Mga kapatid, alam niyo po, nalala ko noon, during po nung camp, bago mag-camp, nakaramdam po ako ng pagod. Sabi ko, Lord, gusto ko naman it's time na maranasan ko yung maka-fellowship ka. Yes, nagpe-pray tayo sa bawat simbahan natin, nakapagbasa tayo ng Bible. Iba pa rin yung pagkilos ng Diyos during camp. Alam niyo po, nag-camp, ang gaan ng pakiramdam ko dahil nawala yung bigat na nararamdaman ko. Kasi lahat tayo dumarating yung time napapagod tayo. Tama po. Lahat tayo ay nahihirapan. Lahat dumarating yung time ng kabiguan. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, i-check mo lagi yung sarili mo kung okay ka pa ba. Kapag hindi ka na okay, kailangan mas lumapit ka sa Diyos para maging okay yung buhay mo. Maging okay yung ministry mo. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung mahina ka, hindi mo magagawa na bantayan yung sarili mo. Hindi mo magagawa na mas magawa pa yung pinagagawa ng Diyos. At ang tanong po sa atin dito, nagagawa pa ba nating manalangin na makausap natin personal ang Diyos? Nagagawa pa ba natin personal na makapag-aral ng salita ng Diyos? Naalala ko dati noon, nagbabasa tayo, 10 chapters, 5 chapters, pero nung time na parang tumagal ka na sa Diyos, tumagal ka na sa ministry, nababawasan, mali po kapatid, dapat lalo itong dumadagdag. Inaayos natin, chinecheck natin lagi yung sarili natin kung okay pa ba yung ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon. Nakapagbigay pa ba tayo ng kaluguran sa ginagawa natin sa Diyos? Kaya ang sabi dito, at isa pa sabi niya, kamusta po yung pagsisimba natin? Nakakapagsimba pa ba tayo? Na maluwag sa puso natin na atin tayo ng church at hindi tayo
na napipilitan lamang? Kamusta po ba yung fellowship natin sa Panginoon? Yung pagbabantay mo sa sarili mo, sa spiritual na buhay mo, kamusta po mga kapatid? Nakikipag-usap pa ba tayo sa Panginoon? Lord, sorry kung nagkulang man ako sa iyo. Kamusta po mga kapatid yung fellowship natin sa Panginoon? Kapatid, ikaw ang nakakaalam yan kung okay ka pa ba o hindi na. Kung hindi ka okay ngayon, it's time na lumapit ka sa Diyos. Ayusin natin yung mga bagay na dapat nating ayusin. Kasi alam niyo po, sinasabi ng ilan ng karamihan, malapit nang bumalik si Jesus. Kamusta yung paghihintay mo? Kamusta yung preparation mo na paparating si Jesus? Ikaw ba ay abala sa trabaho? Ikaw ba ay abala sa pag-aaral? Sa school? Halos mawalan ka na ng puwang sa prayer dahil sa pagod sa maghapon. Halos nawalan ka na ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At halos pati yung Sunday na apektuhan dahil sa napaka-busy mo sa buhay. Ngayon, masasabi ba nating pag dumating si Jesus, kasama tayo? Amen po. Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng Diyos, yung time na nalalamig ka na, bumalik ka sa nagbibigay ng init sa'yo. Para muli, yung sarili mo ay ma-check mo, Lord, nagagawa ko pa ba yung tungkulin ko sa'yo? Nagagawa ko pa ba yung mga bagay na nakapagbigay kaluguran sa'yo? Dapat mga kapatid, yung ginagawa natin, nakapagbigay ng lugod sa Diyos. Nakapagbigay ng ngiti sa Panginoon. Yun naman ang purpose natin kung bakit tayo naglilingkod eh. Amen po, na makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Na makapagbigay tayo ng saya sa Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang mundo po natin ay hindi na ganun kaayos. Hindi na ganun kaayos. Kaya gusto ng Diyos, isa ka sa magbibigay sa Kanya ng kaluguran. Isa ka sa magbibigay sa Kanya ng kasiyahan sa ginagawa mo para sa Kanya. Amen po. Katulad yan, kamusta po yung worship natin sa Diyos? Nakapaglambing ka pa ba sa Panginoon sa tuwing bago ka matulog, pagising mo sa umaga? Lord, salamat dahil napakabuti mo sa buhay ko. Salamat Lord dahil patuloy na sinasamahan mo ako. Nagagawa ba natin na maglambing sa Diyos, maglambing sa tatay mo? Kamusta po tayo? Kaya nga sabi po dito, kinakamusta tayo ng Diyos. Kung kamusta po ba yung paglilingkod natin sa Kanya? Kamusta po ba yung soul winning natin? Nakakapag-share pa kaya ako ng mga kaluluwa? Na yan yung misyon na binigay sa atin ng Diyos. Kamusta po? Amen po. Kamusta sa atin ng Diyos? Kaya mga kapatid,